Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Iba't ibang panig ng daigdig na sumusubaybay sa ating palatuntunan na may kinalaman sa mga aral, doktrina, akida ng Islam. Napapanahon po na ating talakayin sa pagkakataong ito ang isang paksa na may kinalaman sa doktrina ng pagtubos at pagtuturo ng Biblia, gayon din ng Quran tungkol sa kaparaanan ng kaligtasan na itinuturo ng Biblia at Quran. Kung bakit po mahalaga na ating talakayin ito sapagkat mayroong isang aral na ito ay pangsangsinukob na di umano ay kinakailangan muna na mamatay si Prophet Jesus Christ alayhi salam para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya sa panig ng mga Kristiyanong sumusubaybay sa ating pag-aaral ngayon ay lilinawin po sa bawat isa sa atin kung kaninong aral o sino ang nagturo na kinakailangan pa ang pagdanak ng dugo para sa isasagawang pagliligtas sa mga tao sa buong sanlibutan. At aalimin din po natin ang kaparaanan ng pagliligtas ayon sa pagtuturo ni Jesucristo, batay sa pagtuturo ng Biblia, at gayon din naman kung ito ba ay sinasang-ayunan ng Quran at ng Biblia. Kaya subaybayan po ninyo ang ating talakayan, mga mahal na kapatid sa Islam at mga ginigiliw naming mga pinagpipitagan ng mga Kristiyano na mga Pilipino sa buong mundo. Magsisimula po tayong bumasa dito sa Hebreo 9:15 hanggang 22. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyong mabuti at aking babasahin. Ito po ang sinasabi, mga mahal na kapatid sa Islam at mga kababayang mga Kristiyano. Kaya't siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako ng pamanang buhay na walang hanggan. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubo sa kanila mula sa mga pagsalansang sa ilalim ng unang tipan. Sapagkat kung saan mayroong tipan, ang kamatayan ng gumawa niyon ay dapat matiyak. Sapagkat ang isang tipan ay pinagtibay sa kamatayan. Yamang ito'y walang bisa habang nabubuhay pa ang gumawa ng tipan. Kaya't maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay ng walang dugo. Sapagkat nang sabihin ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ay sa kautusan, kumuha siya ng dugo ng baka at ng mga kambing na may tubig at mapulang balahibo at isopo. At winisikan niya ang aklat at gayon din ang buong bayan. Na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniuutos ng Diyos sa inyo. Sa gayon ding paraan ng tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapang ginagamit sa banal na pagsamba ay pinagwiwisikan niya ng dugo. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ano po ang dapat nating mapansin sa ating binasa? Batay po sa ating binasa ay kinakailangan muna na may dumanak ang dugo para sa isasagawang kaligtasan. Sino ang tinutukoy dito? Batay sa Biblia na kinakailangan munang mamatay bago maisagawa ang pagliligtas. Pakinggan ninyo at ating babasahin dito naman sa Hebreo 11:1, 2 hanggang 3, ganito ang ating mababasa. Ganito ang sinasabi, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Tunay na sa pamamagitan nito ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. Sa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Gaano pa kayang higit sa parusa
sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Ano po ang dapat nating mapansin sa mga talata na ating binasa? Batay po sa ating binasa, mga mahal na kapatid sa Islam at mga pinagpipitagan na nating mga kababayang mga Kristiyano, ito ay tumutukoy po na may kinalaman sa pananampalataya. Na sa pananampalataya ay tinitiyak sa bawat isa sa atin na ang Diyos ang huhukom sa kanyang bayan. At sa kanyang paghukom sa kanyang bayan ay may tinutukoy dito na dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila. Sa makatwid ay binabanggit dito sa Biblia na meron munang kinakailangan na mamatay para ang tao ay makapagtamo ng sapat na pananampalataya at gayon din naman magtamo ng kaligtasan ng tao para sa araw ng paghuhukom. Kaninong ebanghelyo ito, mga mahal na kapatid sa Islam? Basahin natin dito sa 2 Timoteo 2, ang talata naman ay 8, ganito ang ating mababasa. Basahin po natin at inyong subaybayan. Ito ang sinasabi, alalahanin mo sa Jesucristo na muling binuhay mula sa mga patay, mula sa binhi ni David, ayon sa aking ebanghelyo. Kanino po bang ebanghelyo ito? Mababasa natin sa pasimula nito ang 2 sulat ni Pablo kay Timoteo. Sa makatwid ang ating binabasa kanina pa na Hebreo 9:15 hanggang 22, gayon din naman ito 2 Timoteo 2:8 ay may kinalaman sa ebanghelyo ni Pablo. Ang tanong natin ay ito, ano ang kinalaman ni Pablo sa pagliligtas na isasagawa? Basahin natin dito sa Gawa 13, ang talata naman ay 39. Ganito ang ating mababasa. 13, ang talata po ay 39. Ganito sinasabi, at sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moises. Ano po ang dapat nating mapansin? Dito ay binabanggit sa pamamagitan ni Pablo na hindi anya kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sa makatwid, aling kautusan ang kanyang itinuturo? Walang iba kundi kanyang kautusan o ang kanyang ebanghelyo. Ano ang binabanggit sa kanyang ebanghelyo? Kinakailangan muna na ang isang tao ay mamatay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sino itong binabanggit niyang tao na kinakailangan munang mamatay para sa kaligtasan ng sangkatauhan? Walang iba kundi si Propeta Jesucristo. Hindi lamang propeta ang kanyang pagkakilala kay Jesucristo, kundi bagkos ang kanyang pagkakilala ay Diyos na nagkatawang tao. Ano po ang katunayan niyan? Dito sa Filipos 2:9 hanggang 11, ganito ang pahayag ni Pablo. Pakinggan niyo sa Filipos 2:9 hanggang 11. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ano ang pagkakilala ni Pablo kay Kristo? Hindi lamang propeta, kundi bagkos itinuturing pa na Panginoon. At dahil sa pagiging Panginoon, kanyang ipinag-uutos na dapat na lumuhod ang lahat ng tuhod sa pangalan ni Jesus. Sa makatwid, ang kanyang pagtuturo kay Jesucristo ay hindi lamang tao, hindi lamang propeta, kundi bagos mataas pa sa level ng propeta. Yan ang pagiging Panginoon. Na ang pagiging Panginoon ay nababagay lamang
sa tagapaglikha na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong natin ay ito, may otoridad ba itong si Pablo para kanyang ituro ang alinmang doktrina o patakaran sa pagliligtas? Basahin natin dito sa Mateo 10:2 hanggang 7. Ganito po ang ating mababasa. Ang mga pangalan ng 12 apostol ay ito. Ang una ay si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kanyang kapatid, si Felipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote na nagkanulo sa kanya. Ang 12 ito ay isinugo ni Jesus at inutusan na sinasabi, huwag kayong pupunta sa pook ng mga hintil at huwag kayong papasok sa alinbang bayan ng mga Samaritano, kundi puntahan ninyo ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Ano po ang dapat nating mapansin sa mga talata na aking binasa sa inyo, mga kapatid na Muslim at mga pinagpipitaganan nating mga kababayang mga Katoliko, mga iba't ibang sektang Protestante, na mga Kristiyano na nanunood sa ating programa ngayon. Wala po kayong narinig na nabanggit dito na Saulo o kaya ay Pablo. Sa makatwid ay hindi kabilang si Pablo sa 12 alagad ni Jesucristo. Kaya nga po, dapat nating maintindihan na sa tinatawag na kaligtasan, na pagbububo ng dugo ay walang kinalaman sa Jesucristo, walang kinalaman ang mga apostol, walang kinalaman ang Biblia. Kung ang pag-uusapan ay tamang kaaralan ng Biblia, batay sa pagtuturo ni Jesucristo at ng 12 alagad. Yan po muna at ipagpapatuloy natin ang ating talakayan. Pag-aaralan natin ang kaparaan ng pagliligtas ayon kay Kristo at gayon din naman sa mga naunang propeta sa mga susunod nating talakayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.